Umagang kay ganda, everyone! Shalom! Peace be with you, my brothers and sisters in Christ. Simulan po natin ang ating umaga ng panalangin, pagpupuri at pagsamba upang ang ating araw ay mas lalong gumanda, ang buhay ay sumaya dahil sa Jesus ay ating kasama. I'm Deaconess Sharon, your devotion leader for today. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, ang takot ay ganap. Sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay aking Panginoon sa aking buhay. Sa aking buhay. Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Mula po iyan sa Judges chapter 6 verses 23 to 24a. Ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh, na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan o Yahweh Shalom. Amen. Jehovah Shalom means the Lord is peace. Ito ay unang nabanggit sa Judges chapter 6 sa kwento nga ni Gideon. Sa mga araw ni Gideon, ang mga Israelita ay namumuhay sa kalagayan ng takot at kaba dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagkalimot sa Panginoon. Tinalikuran sila ni Yahweh at hinayaang masakop at pahirapan ng mga Midyanita. Halos wala nang pag-asang magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mga Israelita. Wala na silang magawa kung hindi dumaing kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap sa kanila ng mga Midyanitang sumakop sa kanila, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasasabi ang ganito. Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain.
Sinasabi ko na sa inyo na ako si Yahweh, na inyong Diyos, at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreyo. Sa lupaing iyon, tinitirhan ngayon, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Si Gideon ay pinili at tinawag ng Panginoon. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya ang ganito, "Sumaiyo si Yahweh, magiting na lalaki." Sumagot si Gideon, "Mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng ikinukwento sa amin ng aming mga ninuno? Kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na ba kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita?" Pero ang sagot sa kanya ni Yahweh sa pamamagitan ng anghel, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israelita mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo." Sa simula ay tila hindi pa rin kumbinsido si Gideon sa sinabi sa kanyang at kaya hiniyag niya at sinabi ang kanyang mga kahinaan na siya ay mula sa mahinang angkan. Pero ang sagot sa kanya ni Yahweh ay maganda. Sabi niya ay ganito, "Kakayanin mo ito dahil sasamahan kita." Kaya ang sinabi ni Gideon, "Kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan. Kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog." Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at tinapay. At pagkatapos, dinala ito sa anghel at sinabi ng anghel, "Ipatong sa malaking bato ang karne at ang tinapay at buhusan mo ng sabaw." At ginawa nga ni Gideon ang lahat ng sinabi sa kanya. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh. At sa pamamagitan ng tungkod, may lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito siya ay kinilabutan sa takot at kanyang nasabi, "Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel." Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ophrah ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Amen. Si Yahweh ay kapayapaan. Siya ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapayapaan. Lahat tayo ay gusto nito. Ang hangad natin na mangyari sa ating bansa, sa ating mundo, ang magkaroon ng kapayapaan. Gusto natin lahat ng kapayapaan. Subalit ano nga ba talaga ang ibinibigay sa atin ng kapayapaan? An absence of any trouble or problem? An atmosphere of quietness or serenity? Ganito dinidefine ng mundo ang kapayapaan. It has something to do with the surroundings. If peace is the absence of any noise, problem, and trouble, then peace is a product of surrounding. Subalit mga kapatid, hindi ito ang tinutukoy na kapayapaan ng Panginoon. At hindi ito ang tinutukoy ni Jesus nung sinabi niya sa bagong tipan sa John chapter 14 verse 27. Ang sabi niya, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot." Jesus declares na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa Kanya. Ang sabi niya, "Peace I leave with you," na ang kahulugan ay siya ang pinagmumulan. He is the source of peace. "My peace I give you." Sabi niya pa, nagkakaloob. It means He is the giver of peace. At ang sabi niya pa, "I do not give to you as the world gives." It means only in Jesus can we find true peace. Something that the world do not have. Amen. Ibig lamang pong sabihin nito na ang kapayapaan ay walang kinalaman sa ating kapaligiran o mga pangyayari sa ating paligid. Ang kapayapaang ito ay kakaiba sa kapayapaang inaakala ng tao. Ang description ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos.
Maaari kang makahanap ng isang lugar na tahimik at walang gulo, but you will never find true peace. Emotionally, you may feel good, but only Christ give us true comfort and peace. Kung ikaw ay nag-aalala o natatakot, kailangan mo ng kapayapaan sa iyong puso at tanging kay Kristo mo lamang iyon masusumpungan. Ganitong uri din ng kapayapaan ang tinutukoy ni Jesus nang kausapin niya ang mga alagad, sapagkat batid nilang kakaharapin nila ang kanilang greatest fear, ang greatest shock of their lives, na soon their Master Jesus na kasama nila sa loob ng ilang taon ay aarestuhin, ipapako sa krus at mamamatay. Sila ay iiwan. Ang kapayapaan noong kapiling nila ang kanilang guro ay mapapalitan ng pagkabalisa at takot. Ang mga pangyayaring ito hanggang sa pagkamatay ni Jesus ay tila ba isang kabiguan para sa kanila. But they need to understand, and we need to understand that today, that nothing has really gone wrong in the eyes of God. Everything was in God's plan. Everything is still in God's control. Kaya sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga takot, mayroon ka pa ring peace dahil alam mong God is in control. At yun ang uri ng kapayapaan na gustong ilagay ng Panginoong Hesus sa puso ng kanyang mga alagad. Kaya ibinili niya ito bago pa siya mawala sa kanila. Believe in the sovereignty of God. Maniwala tayo na siya lang ang tanging makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sapagkat God is in control nga sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Sabi nga, kung kayang i-handle ng Panginoon ang buong universe, ano pa kaya ang ating mga problema? Kung tayo ay naniniwala sa kakayahan ng Diyos na gumawa sa ating buhay, hindi tayo dapat matakot at mabalisa. Hindi natin hawak ang mga pangyayari sa ating kapaligiran o hindi rin natin hawak ang maaaring mangyari sa atin sa future. Gaano man kaganda ang iyong preparation, ang iyong mga plans, ang iyong mga paghahanda, hindi pa rin natin talaga masasabi kung anong kinabukasan meron tayo. So we need to look to the one who is in control. We need to learn to let go and let God. Ang kapayapaan ay hindi bunga ng mga pangyayari or circumstances. It is a product of God. It is a gift from God. Kaya kung tayo ay puno ng mga maraming kabalisahan, ng problema, na hindi naman talaga nawawala sa buhay natin, just leave your burden to the Lord. At ipagkakaloob niya sa iyo ang kapayapaan. Receive His peace by faith, kapatid. Peace is the Lord's promise to us. It is a gift. You don't have to earn it. Hindi natin kailangang i-earn ito. Just entrust your cares and needs to Him. Tell it to Jesus and receive His peace. Ang mga problema, ang mga alalahanin sa loob ng tahanan ng ating iglesia o maging ng ating bansa ay hindi mawawala. Subalit ang kapayapaang dulot ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Gaya ng mga Israelita, sa tuwinang babalik sila sa Panginoon at sa Kanya ay magtitiwala, laging merong katagumpayan at kapayapaan. Gaya ng mga alagad sa kabila ng maraming persecution at kahirapan na kanilang dinanas, ang kapayapaang kaloob ng Diyos ang nagbigay sa kanila ng courage upang ipagpatuloy ang ministeryong sinimula ni Jesus. Shalom. Peace be with you. Ang kapayapaan ng Panginoon ang sumainyo, kapatid. Amen and amen. Manalangin tayo. Hallelujah, Jehovah Shalom, the God, the giver of our peace, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa kapayapaang ipinagkaloob mo sa amin. Na sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, sa kabila ng gabundok na problema na maaari namin kaharapin, lagi kaming magkakaroon ng kapayapaan sa tulong, Panginoon, at biyaya mo. Lord, salamat po sapagkat patuloy mo kaming sinasamahan. Patuloy, Panginoon, na ipinapaalala mo sa amin na ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay sa amin ng mundong ito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nababalisa, natatakot, at halos hindi na namin alam ang aming gagawin. Nakakalimot kami, Panginoon, na ikaw ang source of peace, na ikaw ang pinagmumula ng kapayapaan.
Kaya sa tuwing kami po ay dumaraan sa mahigpit na pagsubok ng buhay, ipaalala mo po, Panginoon, sa amin ang iyong mga salitang ito. Sa iyo lamang, ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa aming mga puso, sa aming isipan, sa aming buhay. Kaya anumang pagsubok, anumang problema ang maaari namin kaharapin, Panginoon, alam po namin, malalampasan po namin ang lahat ng ito, mapagtatagumpayan po namin sapagkat kasama ka po namin. Salamat po sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat sa pagpapala mo. Sa sandaling ito, Panginoon, kasama ko pong dumudulog sa iyo ang mga kapatid. Ang ilan po ay nababalisa sa iba't ibang sitwasyon at kalagayang kanilang kinaharap. Ang ilan ay mayroong pangangailangan sa pinansyal, material, pangangailangan sa kagalingan, Panginoon. Nababatid mo po at nalalaman ang lahat ng ito. Lord, katagpuin mo po at tugunin ang mga kapatid sa kanilang pagtawag sa iyo sa panalangin. At umaasa po kami at nagtitiwala, pagkakaloob mo po ang katugunan sa aming dalangin sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa maghapon na aming gawain. Ikaw lamang po ang nais naming mapapurihan. Ikaw lamang po ang nais naming maitaas, Panginoon. Ikaw ang makita sa aming buhay, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. God bless you po, mga kapatid. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin every morning. Magkita-kita po ulit tayo next Tuesday and every day. God bless you po. Peace be with you. Shalom. Bye.